Ay mga kapatid, may tao sa kabilang line. Si Lynn. Hello, Lynn. Hello, Papa. Ayan, naka-loudspeaker ka ba? Hindi po. Hindi po, yan. Lynn, Po? ilang taon ka na? 32. 32. Kailan birthday mo? April 9. April 9. Ano ang zodiac sign mo? Ha? Zodiac sign. Huhulaan kita. Ano? Hello? Hello po. Ano po ang zodiac sign mo? Hindi ko alam eh. Pag April, Aries yan, di ba? Aries, tama? Siguro, tama. Oo. Pag Aries ka, ang bagay sa'yo ay si Nympha. Sino si Nympha? Hindi, ginadya ko lang, ginagaya ko lang yung dalawa sa kabila. Sa 101.1 Yes FM, ho? Gusto nyo magpahula tungkol sa inyong mga lucky color, lucky number, doon kayo mamamag. Doon sa kabilang stasyon. 101.1 Yes FM, Yes Diaries. Lynn! Po? Kumain ka na ba? Kumain na tapos. Oh, ang hina ng voice mo, awayin kita. Malakasan mo. Opo. Ayan. Anong ginagawa ni Lynn sa buhay? Isa po akong kasambahay. Kasambahay. Marangal na trabaho. Gaano katagal ka ng kasambahay? Magse 7 years. Okay naman ang kita. Okay naman. Hindi naman sapat naman para itawid yung pangangailangan. Sapat naman. Mabait naman yung mga amo. Mabait. Pag kumakain sila ng bacon, kumakain ka din ng bacon. Opo. Pag bawala sila, kinakain mo yung bacon nila. Hindi po. Pero pwede mong kainin kung gusto mo. Hindi, kung ano yung sabi nila, yun din ang kakainin ko. Agad. Halimbawa, merong bacon sa ref, umalis sila. Eh, gusto mo ng bacon. Paano yun? Kakainin mo ba yung bacon? Hindi po, pag sinabi lang. Ganon. So, Opo. mga pagkakataon ba na pag ang ulam nila ay hamon, ang ulam mo galunggong? Tinatanong ko lang, may ganon ba? Hindi naman, minsan Ako? nagbibigay din. Kung anong ulam nila, ulam mo din. Opo, Wow. kasi nag-iisa lang ako eh. Single child. Solo. Anak ka pala eh. Biro lang. Anong probinsya mo, Lynn? General Santos. General Santos. Opo. Mag-anak yan na General Rene. Rene Repair. Ha? Kababayan ko ni Pacman. Si Manny Pac, si Congressman. Opo. Uy, sana manalo ha. Pero sure na yan. Sasaktan na naman niya si Mosley. Di ba? Oo. Ang galing Alam mo talaga, buti may Manny Pacquiao tayo, no? Kung hindi, nako. Lynn! Po? Kwentuhan mo ako, baka sakaling matulungan kita. Naka-wireless ka ba? Hindi po. Ba't ganun yung telepono para mo generator sa loob? Sige na, kwento. Kasi po may asawa ako. Tapos nung nandito na ako sa Maynila, Opo. bali nag-text yung babae na sinasabi niya kung pwede daw hiramin niya yung asawa ko. Buti nagpaalam yan kahit paano. Tapos nung umuwi ako 2006, umuwi ako, nagkita kami. Hindi naman, ayaw na niya ibigay yung asawa ko, sabi niya, sila na daw. Teka lang ibig sabihin nag-text sa'yo, hiramin daw. Opo. Pinahiram mo ba? Hiniram niya kasi nandito pa ako nung Manila eh. Pinayagan mo? Nagsama sila sa loob ng isang taon. Hindi, ang tinatanong ko, pinayagan mo mangyari ito. Wala akong magagawa, nandito ako sa Manila. Pero, nagpaalam sa'yo eh. Sana hindi mo pinayagan. Wala na kasi nandito ako, wala akong magawa, nagsama na sila doon sa Jensen. Nung sinabi niya pahiram, ano sagot mo? Okay, balik mo agad ha, ganon. Sabi ko, okay lang, pagdating ko, kukunin ko na lang. Wow, poging lalaki nito. Mark Heras ba ito? Ganon. Chris Chu. Diba? Guwapo, ay naman nag-aagawa na. Paghiraman. Nag-ano naramdaman mo nung alam mo ng... Diba? Alam mo ng... Nagkasama na sila. Siyempre, masakit kasi nga may anak kami. Lakasan niyo po. Masakit kasi may anak kami. Opo. Tapos yung anak ko nandun sa biyanan ko, balik siya nagbabantay. Opo. Tapos yung asawa ko, nagsama sila nung babae niya. Kasi wala lang sila anak kasi yung laigit yata yung babae. Laigit. Oo. Putol na, putol. Opo. Oo. Ayan.
Tapos nung umuwi ako, nagkita kami yung asawa ko, bali, nagsama na kami, iniwan niya yung babae. So bumalik sa'yo po yung hiniram. Opo, Napakahusay po siya. na pagbabalik. Ano po? Sige po, tapos? Tapos nung nalaman ko na nagkikita sila sa Jensen, yung boss ko yung dito, nag-text siya sa akin kasi nung umuwi ako, nandun ako, buntis na ako sa asawa ko. Oo. Tapos nung nalaman ko na nagkikita sila, siyempre hindi ko matanggap yun kasi di ba sabi niya hiramin lang niya. Oo. Nung nalaman ko na nagkikita sila, yung binuntis ko, parang nakunan ako. Tapos nung Teka lang po, teka lang. Ano pong kahulugan ng parang nakunan? Nakunan nga. Nakunan. Hindi ko kasi alam kung paano yung parang nakunan. Ano ba? Sorry po. Sige po. Tapos nung nakunan niya ako, yung boss ko dito nag-text, sabi niya, kumusta ka dyan? Tapos sabi ko, hindi natuloy yung binuntis ko kasi nakunan ako. Tapos pinadala niya ulit ako ng pamasahe. Pinabalik ka dyan. Pinabalik Ayan. ako dito sa Santa Mesa. Opo. Tapos pero hindi ako nagpaalam sa asawa ko na babalik ako, may ticket na ako, ganyan. Kasi nga, sabi ng biyenan ko na hayaan ko na lang daw yung asawa ko kasi hindi na yung nagkikita pa rin sila sa Jensen. Tapos sabi ng biyenan ko, babalik ka na lang kaysa makita mo siya na ganyan siya. Okay. Lynn! Po, Ano tanong mo sa akin? ang tanong ko kasi kahapon lang nagkausap kami ng asawa ko. Sa loob ng 4 years, kahapon lang kami nagkausap, sabi niya, kung kailan daw ako uwi, pwede ba daw siya susundo sa akin sa per, ganyan. Ganon. Oo, tapos, pero ngayon, may iba na naman siya, doon na siya nagkaanak sa Davao. Bali, may pamilya na siya ngayon, nagkaanak na sila. Pero yung babae taga Davao, hindi na yung naghiram sa akin nun, hindi na yun. May nag-text dito, oh. Alam mo sabi? Ano po? Sabi niya, sana sinanla na lang para ma-interest pa. O nga naman. Sana sinanla na nga. Sige, anong tanong mo sa akin? Ang tanong kung makipagkita pa ba ako? Hindi na, ano ka ba? Tsaka hindi mo nasawa yan. Asawa ba? Ganyan, di ba? Asawa kasi kasal nga kami. Ate, alam niyo mga kaibigan, huwag kayong magagalit sa akin, ha? Hindi po. Oo. Sige, salamat naman. Eto mga kaibigan, huwag kayong pakakasal, alright? Kapag hindi buo ang loob niyo na i-commit ang sarili ninyo. Ayun yan, di ba? Nakakulong ka sa idea na kasal kasi kami, kaya, di ba? Kaya pag gusto ko ng mag-aalaga sa akin, dapat siya lang. Pag hindi siya pwede, aantayin ko lang. Ganun ang nangyayari. Huwag ka na makipagkita sa lalaking yan. Alright? Hayaan mo siya maging tatay sa anak ninyo. Nakabuntis na naman yung manyak na yan. Hindi ko alam kung biktima kayo ng pagkakataon na dahil nagkatrabaho ka sa Malay, nalungkot siya. Diba nagkaroon ng iba, pero hindi pa rin tama. Aba, ang lagay. Kung titignan mo nga, dapat siya naghahanap buhay para hindi ka lumalayo. Diba? Oo. Naghahanap buhay ka. Tapos, bubuhayin pamilya. Itatagawin pamilya ninyo, pero siya magbababae lang, di ba? Magkakaroon ng iba. Makikipagkita ka na naman. Di ba? Naintindihan mo? Opo. Wag na. Wag na. Magmakipaghiwalay ka na dyan. Mahal ko pa naman. Mahal mo ba yung ganyan? Hindi ka naman nare-respeto? Ikaw palagi, mahal ka ba niyan? Ikaw palagi, mahal ka ba niyan? Siguro. Ha? Hindi na kasi may anak na daw siya. Hindi lang yun, hindi lang kung may anak siya, hindi yun di ba? Lahat ng ginawa niya sa'yo at lahat ng bagay na ginagawa niya pag wala, kakawala ng respeto yun sa'yo. Hindi ka na mahal niyan. Di ba? Siguro mahal ka man niya, pero hindi na enough para tumuloy pa yung relasyon na meron kayo. Naintindihan mo? Opo. Oo. Tigilan mo na. Naintindihan? Opo. Huwag na lang, ha? Okay? Makipag-iwalay ka na. Ngayon mo na sabihin, ano pangalan ng asawa mo? Elisa, pero yung palayaw niya, Ling. Ano po ang pangalan? Ling. Iling. Ling. Pero yung tunay niyang pangalan, Elisa. Ang pangpalayaw niya? Ling. Ling. Oo.
Ang galing, ano, ikaw si Ling, siya si Ling. Ikaw si Lin, di ba? Opo. Siya si Ling. Lin siya. Mga Chinese ba kayo? Ganon? Wala namang ganon. Hindi naman. O, dali. Makipag-break ka na sa kanya. Makipag-iwalay ka na. Opo. Lin, kung nakikinig ka man ngayon, Sige po, dalayin niyo po. hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa mga anak ko. Kasi minsan tinatanong nila kung nasaan ka. Na hindi ka man lang nagpapaalam. Diba nung nagkausap ka, sabi ko, sa buong pagmamahal mo sa pamilya mo ngayon, hindi lang ako ng kahit na 1/4, hindi para sa akin, kundi para sa mga anak ko. Sige po. Ma'am, ano po yung linyang gamit nyo? Extension ba ito? Extension? Hindi po yung ano, Maugong para may tricycle po. yung radyo, ilin ko na lang. O sige po, yung radyo po. O sige po. O sige na, makipag-iwalay ka na dyan, ha? O, wala pala siya. Hello. Ganun lang po. Wag mo nang pansinin yung lalaking yan. Naintindihan niyo po. Opo. O sige, salamat sa pagtawag, Lynn. Opo. Thank you. Wag mo nang balikan yan. Magkaka-boyfriend ka din. I-request ko lang po yung song ko. Ako ng bahala sa kanta mo, ha? Opo. Thank you, thank you. Okay, bye. Ayan, mga kaibigan, yan po yung ating caller, si... Ay. Si Lynn ng Santa Mesa, mga kaibigan. Nakakalungkot. Minsan, hindi mo rin maintindihan kung biktima ba sila ng pagkakataon, di ba? Dahil malayo, naghahanap buhay. Iba na yung kanilang role na gustong gampanan, hindi na lang bilang partner, kundi bilang magulang na lang. Itaguyod yung pamilya kahit magkalayo. Diba? Inevitably kasi mga kaibigan, pagdadaanan mo to eh. Tao ka lang din, di ba? Malulungkot ka at some point. Eh, nalungkot yung lalaki. Ang punto rito, kung ikaw yung lalaki, nalungkot ka, nag-asawa ka na iba, huwag mo nang utuhin yung asawa mo. Nabalikan ka kada yung pagkakataon dahil nga mahal ka, di ba? Pahiram ka, di ba? Sana binenta ka doon lang para nagkapera pa siya. Tawagin sa akin mga kaibigan, number 8326171.